Tunil. Alright. Worship through the Word. That's the title of our message this morning. Sino po sa inyo nakakasolo ng the Ten Commandments? The Ten Commandments. Sino nga ba? Bibigyan ko ng chocolate. Yeah. Kasama kayo sa aking time. Kahit bata. Ten Commandments. Doon po ko sa taas. Baka meron kayong love your wife. Alright. The Ten Commandments. Sige. Kung walang nakakasolo, sino makanotice ng mistake? Something is wrong with the Ten Commandments. Sige nga. Ang unang makakuha, bibigyan ko rin ng chocolate. Wala tingin na sa cellphone. Ang tingin na sa Bible. Wala pa rin. Number 2. Number 2. Sino pa mo may ibang sagot? Anong mali doon sa number 2? Dalawa ang mali. Alin ang mali doon natin? 1 and 2. 1 and 2. Doon sa taas. Yun, ang isa. Ano pa mali dyan? Yun, ang galing ng Ate Susan. Una, ang honor your father and your mother. Galing. Papunta ka na sa langit. Sorry. Joke. Ano pa ang mali? Meron pa. Yung mga nag-Sunday school, nagtuturo ko sa Sunday school. You shall not steal. Ang sabi po kasi sa Bible, ang salita ng Diyos, wag babawasan. Ito po kasi binawasan. Dapat po yan. Tawa kayo. You shall not steal flood control project funds. Joke. Yan po lang ang totoo. Hindi po yung kanina. Alright. Marami po akong slides na ipapakita. Actually, 60 slides to. Kung 1 minute, hindi ko po kayang tapusin in 45 minutes. So, kung meron po kayong question, kasi hindi ko po siya kayang i-explain ng bawat isa. Pero kung meron nga question, you can take picture, you can ask me after that. Pwede po ba yan? Medyo mabilis lang po ito. Gusto ko lang po kasing balikan ng backgrounds nung pinag-uusapan po natin. Law. The prevailing laws in different time periods. From the time of Adam to Moses, from Moses to Christ. Alright. From Moses to Christ, the prevailing law ay the law of Moses. Tinatawag nila Torah or instructions. The Ten Commandments plus 603. Pwede po niyong i-research. Baka po kayo mali. Basta alam ko po ay 600 plus. Very important. This is for Israel only. For the Jews. This is a set of commands given through Moses. It consists of moral, ceremonial, civil laws. And it's given because of trespasses, yung mga pagsubay nila, to set Israel apart and to expose their sin and point to the need for a Savior. Ito po yung ating po mga reference. These laws are not for Gentiles. Yan po. Example, Filipinos. Sabi ko nga po, kung kayo may tanong, tatanungin niyo po ako later. Ephesians chapter 2, 11 to 12. So then, remember that at one time, you were Gentiles, called the uncircumcised. Ang tawag sa inyo ay uncircumcised
o hindi tuli by those who call the circumcised, the Jews. At that time, you were without Christ, excluded from the citizenship of Israel, and foreigners to the covenant of promise, without hope and without God in the world. Sino po ang kinakausap ni Paul? Mga Gentiles. Gentiles are not citizens of Israel, excluded or not part of the covenant and laws. The laws were given in the Mount of Sinai, kaharap ang mga Israelita. It's exclusively for the Israelites. Romans 2:14. For when Gentiles, Filipinos, who do not have the law. Meron po ba tayong law? The Ten Commandments? For when the Gentiles who do not have the law, by nature do what the law requires, they are the law to themselves, even though they do not have the law. Nakakalito yan, Elder. Parang paulit-ulit lang na salita. Kaya ako hindi nag-abogado. Papaliwanag po natin. Romans 3:19. Gusto ko lang pong i-establish ang sinasabi ko that the Ten Commandments and all of the laws sa Mosaic Law, hindi po ito para sa mga Gentiles. This is for Israelites, Jews only. At ayaw ko pong basta lang palampasin na wala po akong verses na sinasabi sa inyo. Romans 3:19. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law. So lahat ng sinasabi ng law, it speaks, patungkol ito, pinapatungkulan lang nito, ang mga taong under the law. It speaks of Mosaic law. So pagka nakakita ka ng thou shall not commit, thou shall not kill, and the 603 laws more, it speaks for those who are under the law. Mabigat ang iyong sinasabi, Elder. How about the Gentiles? What are the law that applies to us? Balikan po natin ang Romans 2:14. For when Gentiles, tayo na hindi Israelita, who do not have the law, by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. Nasaan kasi ating mga attorney? Tatanungin ko. Verse 5. They show that the work of the law is written on their hearts. The essence of the law. The output that the law wants to be revealed. The essence of the law, not the law itself. They show that the work of the law written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them on that day when God judges the secrets of men. Masarap sana kung may time tayo na isa-isahin, pero sabi ko nga po ay hindi po natin siya may isa-isa. From Adam to Moses, when the law ay hindi pa po naibigay during Moses' time, meron po tinatawag na moral law. Marami po yan. Meron talaga moral law, the law of conscience, and everything. And ang scope po nito, hindi po ito para lang sa mga Israelita. It's for all humanity. Ano po ang definition? It's God's moral standard written on the hearts of men. To know what is right and wrong, even without the written law. Conscience. Sin and God can be known by all, even without the law.
Sabi po sa Genesis, sabi ng Panginoon kay Cain, the Lord said to Cain, why are you angry and why has your face fallen? If you do well, sa ibang translation po, if you do what is right, will you not be accepted? And if you do not do what is not right, sin is crouching at the door, its desire is contrary to you, but you must rule over it. Cain, who lives then, na wala pang law, he knows what is right and what is wrong through conscience, moral law that is written on the hearts of men. In Genesis 20:3-6, ito po ang kwento, si Abraham at saka si Sarah ay nagsinungaling sa hari kay Abimelech. Ang sinabi ni Sarah at saka ni Abraham, kami hindi mag-asawa, kami ay magkapatid. Nagustuhan ngayon ni Abimelech, si Sarah, kinuha. Pero walang nangyari sa kanilang dalawa. Hindi po na-touch, walang sexual pangyayari. Sabi ng Panginoon kay Abimelech, today, tonight, you will die. Sabi ni Abimelech, no. Nag-reason si Abimelech. Sabi ni Abimelech protested to God that he had not touched Sarah and that he thought she was unmarried. I thought she was unmarried. Ang sabi niya sa verse 4, in the integrity of my heart and innocence of my hands, I have done this. Hindi ko alam. I know that adultery is wrong. Hindi ko yung gagawin kung alam ko lang. A pagan king without the law still knows adultery was wrong. Conscience. Romans 1:19-20. For what can be known about God is plain to them. Because God has shown it to them. Sinasabi dito ni Paul sa mga taga-Romans, sa mga hintil. Huwag niyo sabihin hintil na hindi ako nag-reveal sa inyo at wala kayong law at wala kayong mga Torah. Huwag niyo justified na hindi niyo ako kilala. Huwag niyo sabihin na nagpakilala lang ako sa Israel at sa hindi sa hintil. Huwag niyo sabihin na you don't know me. Yun ibig sabihin dito. For what can be known about me, about God, is plain to them because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, had been clearly perceived. You can perceive. Ever since the creation of the world, kahit nang wala pang law, in the things that have been made, so they are without excuse. Pwede mo makilala at malaman ng Diyos kahit na walang Bible. Kahit na ang oracles of God that was given to Israel, sa Israel lang. No excuse ang mga Gentiles. For all who have sinned, and everyone will be judged accordingly. Yung mga hindi nabigyan ng utos, yung mga walang kautusan, tayong mga hintel, na hindi under the law, hindi tayo paghahanapan ng Diyos ng compliance sa Ten Commandments and all of the 603 laws. Something new? For all who have sinned without the law, lahat na nakasalang walang kautusan, not under the law, ano sabi? Will be perished or judged without the law. And all who have sinned under the law will be judged by the law. Ako po ba yung nasusundan? Nasusundan po ako. Kung tayo na wala naman sa ilalim ng utos, ng kautusan, hindi tayo paghahanapan ng Diyos doon. We will be judged according to what we know is right or wrong based sa moral compass na inilagay ng Diyos sa puso natin, written on our hearts. The law of conscience. Now, during the time of Christ, one law that prevails is the law of the Spirit of life in Christ. Ang tinatawag natin, the royal law. Sinong covered po nito? All who have been accepted the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. All Christians.
It's a new covenant principle where the Holy Spirit gives life and freedom from sin's power to produce righteous living. Note, this is principle, not law. Royal law. Ano po yun? James 2:8. If you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. You're doing well. Umahalin mo lang daw yung kapwa, gaya na yung sarili. You're great. You're doing well. You don't have to memorize the 10 commandments, the first 5 and the last 5. Galatians 6:2. Carry one another's burdens. In this way, you fulfill what? The law of Christ. Sayang, wala tayong time para himayin isa-isa. Ang sabi po, doon sa Matthew 22, Teacher, which is the great commandment in the law? Di ba, pagkadami-daming law. And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. First. And the second is this. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments, all the law and the prophets. Pag sinabi yung all the law and the prophets, yung po'y buong Old Testament. Ang tinatawag pong law, the first 5 books, at yung remaining po ay the prophets, ang tawag po nila yung New Testament time. If you're doing the two, loving God with all of your heart, soul, and your mind, and loving your neighbor as yourself, you've done. Check mo na ang 10 plus 603 commandments. The law made simple. So whatever you wish the others would do to you, kung anong gusto mong ginagawa sa iyo ng iba, do also to them. For this is the law and the prophets. All right, a short story. A short story. Ito po yung na-mention po ng huling preaching. Before the law, Abraham time, ang salvation po ay through faith. Ang justification ay through faith din. Ano po sabi? Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. And all nations will be blessed of the same thing. Ano po ibig sabihin nung all nations will be blessed of the same thing? Si Abraham ay tinanggap ng Diyos, nakatanggap-tanggap, nung siya'y maniwala, nung siya'y manampalataya sa Diyos. At ang pangako sa kanya, hey Abraham, through your seed, which is the Lord Jesus Christ, all nations will be blessed of the same thing. All people will be saved as you were saved. All nations will be blessed through faith in the seed na manggagaling sa iyo. That is the blessing. Now, 433 years later, after Abraham, the law was given. After 433, dumating si Moses, years old. The 433 years, the law was, ang tawag po doon, tingnan niyo yung Bible, added, idinagdag. Hindi po yung karagdagan, as in plus. It's not to annul the previous covenant to Abraham. Ang 10 commandments po ay hindi binigay and the laws para pawalang bisa ang unang agreement na man can be saved by faith alone. But it's a temporary system. A temporary. Until Christ came. Kasi kinakailangan pong i-address ang kasalanan. Sin has to be dealt with. Kailangan may sistema. May kayusan din because of trespasses. Dapat may order. So pagka nakakasala ng mga tao, kailangan may sistema. May papataying hayop, may dugo madadanak. It's temporary. And all the laws. To provide a temporary sacrificial system to deal with sin and to highlight or magnify human inability to fulfill it and to point the need of a Savior. Now,
Then Christ came. Mapabasa niyo siguro doon, minsan, faith in Christ came. When faith in Christ came, the Lord Jesus Christ fulfilling the requirements of the law. Siya po ang nag-fulfill ng law na hindi ma-fulfill po ng tao. He lived a perfect life. He offered himself for the sins as required by law. Kasi ang law, ang daming nire-require sa kasalanan. Pagka ginawa mo ito, babatuhin ka. Pagka ginawa mo ito, nahuli ka ng ganito ang mangyayari sa'yo. Ang napakadami. Sari-sari, ang napakadaming batas. He fulfilled the promise to Abraham that nations will be blessed of the same thing. Of what Abraham received. Salvation, justification by faith. Abolishing, sorry for the word, expiring the temporary system, the laws. He did not abolish the law. Hindi niya po yan pinawalang visa as in abolish. Actually, hinighlight niya that the law is holy. Summary po. The law or the Mosaic law, the Ten Commandments and the 600 plus, was given to Israel. Though Gentiles, Filipinos, were not bound, we are guided by its moral principles. Gentiles don't have to follow it as Israel did, but can learn from it. In Christ, the heart of the law, the essence of the law, fulfilled. And we follow Christ's higher law, which is the shortcut, the Matthew 22:36-40, to love God above all and love others. Ako po ba'y nasusundan? Kung kayo po hindi nag-agree sa akin, willing po ako na makipag-usap po sa inyo about this. Alright, balik na po. Sa simula po, ngayon pa lang po ako magsisimula ng aking pong topic. Ang haba ng introduction. Grabe ka, Ender. You're so brave. You're so brave. Ano nga po yun? Do not steal. Kaya pumatak. Sabi ka, ano kaya? Isip ako ng isip. Ano kaya something joke? Free. Sinimula ko po sa Galatia chapter 3. Ito po kay Pastor Hison po na book pa. Para lang po may connect. Alam niyo po, isa ito sa imperfection ng Bible when it comes to chaptering. Hindi naman po, yung pong pagcha-chapter ng Bible, hindi naman po yun ginawa na ng mga apostol. Makikita po niyo yung 3 at saka po 4 ay magkakabit. Ang ipipreach po sa chapter 5 ay magkakabit din. So ang hirap pong hindi magkaroon ng overlap. Tingnan pa. Now, before faith came, ang ginamit niya, ang episode lang po niya, before Christ came, before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed, until Christ. So then, the law was our guardian until Christ came in order that we might be justified by faith. But now that faith has come, Christ has come, we are no longer under guardian. For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. Ito na po yung aking chapter. Okay, guardian. In ancient Greece and Rome, meron po silang tinatawag na pedagogos. It's a slave or a freedman entrusted with supervising and guiding a boy from minor age to adulthood. Hindi ko po alam yung saktong age kung kailan po nagsisimula. Basta kung halimbawa ako isang pamilyang mayaman at ang tagapagmano ko halimbawa ay bata pa, wala pa siyang right sa lahat ng mga properties na aking iiwan. Kaya Nathan, magantay-antay ka pa ng konting panahon pa, bago yung ating mansyon sa Alangilan, yung lupa natin sa Silang, Cavite, ang lahat ay maibigay ko sa iyo, kay Nathan, sa mga aking mga anak. Ang tao po nila doon sa nag-guide na yun sa bata ay pedagogos. His role was that of a guardian or disciplinarian. And he attended. He oversaw. Parang yayo. Ang sabi ng Bible,
Sabi po ng Bible. I mean, ito po ang aking chapter na, I mean that the air, ang air, hindi, wala akong hair. Ang air po dyan ay tagapagmana. Tagapagmana. I mean that the air, yung tagapagmana, tawa ka. That the heir, as long as he is a child, is no different from a slave. Bata, habang bata pa, under the pedagogos, wala daw siyang pagkakaiba sa slave. Wala siyang freedom. Hindi pa rin niya magagawa ang kanyang gusto. Siya po ay parang slave, tunay na anak. But he is under what? Under guardians, under pedagogos. And managers, bukod pa po ito, nakalimutan ko lang po yung term. Yung pong pedagogos, yung po yung mga naghahatid sa school, nagdidisiplina sa bata. Yung pong manager, may term pa rin po dyan. Yan po nagmamanage naman ng mga properties, wealth, possessions, lahat po ng mga kung ano-ano. Para po dun sa bata. Until the date set by his father. In the same way, when we were children, hindi po talagang tunay na bata, we are enslaved to the elementary principle of the world. Pag po kayo nagbabasa ng Bible, lagi niyo pong iisipin, ang Bible ay hindi po sinulat para sa Pilipino. Hindi po yan sinulat para sa inyo, sa atin directly. Yung po yung sinulat, iisipin po niyo sinong kausap, anong culture, anong background, anong context, para po mas tama nating naiintindihan. Alright. Ang Galatians po ay sinulat po ito ni Paul. Ang kanya pong kausap dito ay mostly Gentiles, pero meron din po ito, mga churches po kasi ito, hindi po ito isang church, meron din po dito mga Jews. So he's speaking to groups of people, Gentiles and Jews. Ang sabi doon, in the same way, tayo'y parang bata, ang sabi niya, that we are enslaved to the elementary principles of the world. Pagka dami-dami yung komentary, ano ba ibig sabihin ng elementary principles of the world? I came up upon my studies into this. For the Jews, kasi ang kausap po niya yung mga grupo ng tao, it's the ABCs or the do's and don'ts of the Mosaic Law. Don't touch this, don't do this, sumamba ka ng ganitong araw, magbigay ka in this percentage, gawin mo ito, ganito. The basic law, the ABC. For the Gentiles and Galatians, these refer to their pagan religions, beliefs, traditions, and practices that are not God's, and sabi doon sa verse 8. So both groups whom Paul is talking to, the Jews and the Gentiles, are in bondage in terms of their mindset and in their life situation. Ang sabi niya, bago dumating si Kristo, before faith came, kayo ng mga Hudyo at kayo ng mga Hintil, tayo under what is ruling us. Hindi pa tayo free, para tayong slave, though we are adult already, under pedagogos. But when the fullness of time comes, nang dumating na ang tamang panahon, adult na yung bata, yun po yung analogy ni Paul Kinu-compare niya. Naiintindihan ito ng mga kausap ni Paul. Mahirap natin itong intindihin ngayon kasi wala tayo sa padalang panahon. Hindi natin naiintindihan yung pedagogos, hindi natin naiintindihan yung kanilang sistema. So I'm trying to explain this. At the same time, sabi niya, but when the fullness of time had come, kumbaga, when that child umabot na doon sa itinakda ng kanyang ama, God sent forth His Son, born of a woman, born under law. Si Kristo po ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Siya po nagpatuli on that day. Yes, sinunod po niya ang law. Yes. Kailan po lang ba nagkawalang bisa ang law? Nung mamatay po si Kristo at muling mabuhay. Noon lang yon. During His time, He's following the law also. Because hindi pa tapos ang kanyang sacrificial na gagawin po sa mga tao. May mga offering po ng animals. To redeem those who were under the law. Kung tayo magiging very strict, sino ni-redeem dito ni Kristo? Those under the law. Sino po yung under the law?
hindi tayo ni-redeem. Kasi Israelita yung under the law. Ako po ba'y nakakalito? Una, challenge ko lang ngayon yung utak para mag-isip. That we might receive adoption as sons or children. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and then an heir through God. Explain. Ang redemption po nung una ay para po bang ini-apply po yan sa, halimbawa, sa pagkakautang, o kung kayo po'y alipin. Nung una, mayroon pong slavery. Halimbawa, ako, minsan voluntary, nagpapaalipin, minsan may ganon, minsan naman hindi makabayad sa utang, nagiging alipin yung anak, something like that. At yung master niya ngayon, kung ano maisipan niyang gawin, pwede niyang gawin. Pwede niyang ibenta, pwede niyang gamitin, pwede niyang dyan sa slavery market at ibenta. Slaves. Para muli mong may balik, redeem. Ang redeem po, ibig sabihin to buy back or to pay the price to set someone free. Para mapalaya muli yung isang anak mo na nabenta mo sa pinagkakautangan mo at naging alipin niya, you have to buy that back. Ang tawag po sa buying of back na yun ay redemption. Someone has to pay for the release, for the freedom from slavery or debt. When the Bible says that Christ redeemed us, we were slaves. And He paid the price. And what He paid, hindi po pera, not silver or gold, but His own blood. Tayo'y nasa slavery market before Christ, bago po tayo makakilala sa Panginoon. We're enslaved by elementary principles, whatever is that. Maling paniniwala, wrong practices, wrong beliefs, maling pamumuhay, kasalanan, ni tayo po itinalabos ng Panginoon. Those who were under the law, so that we might receive. Ito po yung proseso. Ito po yung proseso. Para po mas maging maliwanag. Law, Israel and Jew, Gentiles. The Mosaic Law, the Ten Commandments, and plus 603, yes to Jew, yes para sa kanila. Check. Applicable po sa kanila yan. To Gentiles, no, it's not applicable. The law of conscience, the moral law, sapagkat sabi doon, all have sinned and come short of the glory of God. All have sinned. Ang naging kasalanan po natin ay against the moral law, the holiness of God. It's applicable to us. Yes, yes. Meron po tinatawag na law of sin and death. Ang law of sin and death, hindi po yan yung law na wag, ganito, may number. Para pong law of gravity. It states that, di ba may ganun na law? The law, this is law, states that, blah, 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 blah. Yun ang law. Law of physics states that, the law of sin states that, because all have sinned, all died. Yun po ang law of sin and death. Dahil tayo nagkasala, lahat tayo po ay namatay sa harapan po ng Diyos. Now, Christ's redemption, He redeemed those under the law, referring to Israel and Jews, that we all, not guilty of the same trespass against the moral law and holiness of God. Because tayo lahat, Gentiles and the Jews, ay patay sa harapan ng Diyos. Kung bakit double whammy lang po sa mga Jews, mas malaki po ang kanila pong pinagkasalbahan kaysa sa atin. Mas malaki ang kanilang utang, mas malaki ang pinagbayaran sa kanila ng Panginoon. But both Jews, sabi nga, all have sinned. And Gentiles are guilty on the law of conscience and the law of sin and death. We are under. Now, when Christ came, He redeemed these people. He redeemed these people under the law. He redeemed all this under the law so that the temporary will be expired. And now, the promise to Abraham that justification by faith will commence again.
He had to redeem first those under the law so that it will be abolished. No effect. So that now, the salvation by faith, grace, justification will benefit for all the nations, not only Israel. And the same system applies to Gentiles. Not their law, but faith. Parang kailangan ko yata dito dalawang session. Nawala pa. Sorry. Kaya pa-click nga po, pa-click. Siya, babawiin ko yan, yung mga nawalang oras. So you are no longer a slave, but a son, a child. Both the Jews and the Gentiles. Hindi na kayo slave. You Jew, you're not slave anymore of the law. You Gentiles, you're no slave anymore of the principles of the elementary principles of the world. Pakikilik nga po ulit. Formerly, when you did not know God, you were enslaved by those that by nature are not gods. But now that you have come to know God, or rather to be known by God, you can now, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more? Yun ang kasi ang kinukulo ng kalooban ni Paul. Itong mga taga-Galatians, bakit kayo nagsisibalik uli? You're freed now already. Bakit kayo bumabalik doon sa elementary principles niyo? Sa luma ninyong mga practices, sa luma ninyong paniniwala, sa luma ninyong pananampalataya, bakit niyo ito binabalikan muli? Sabi niya, you observe days and months and seasons and years. I'm afraid that I may have labored over you in vain. So probably these Galatians, kasi nga natuturuan na sila ng mali, probably pinapractice na nila ngayon yung mga practice ng Jew. The Sabbath, the yearly festivals, and so on and so on and so forth. Ay, hindi na natin yung practice. Tayo binili na, hindi na tayo slave. But we have to follow that point by point. Bakit ano kaya nangyari? Brothers, I entreat you, become as I am, for I also have become as you are. Maging katulad ko kayo. Dati ako manununod din ng law. I am a Pharisee. But now, I consider myself free from the law. Be like me, as I'm like you. Ako, katulad din ako ninyo dati. Enslaved. But now, I treat myself free. You did me no wrong. You know it was because of a bodily ailment that I preached the gospel to you at first. And though my condition was a trial to you, you did not soon or despise me, but receive me as an angel of God or as Christ Jesus. What then has become of your blessedness? For I testify to you that if possible, you would have gouged out your eyes and given them to me. May ganito pong kwento, may ganito pong narrative, na si Paul, nang pumunta po ng Galacia, wala po talaga siyang plano na mag-preach sa Galacia. Iba't iba po ito, marahil nababasa, pareho lang naman po tayo ng mga pinagkukuha ng mga commentaries. Ano yung sinasabi niya na, anong nangyari sa inyo? Anong nangyari sa inyo? Sa totoo lang, mahal niyo dati eh. You respect me, you obey my principles. At kung maaari nga, tanggalin niyo ang inyong mata at ibigay niyo sa akin. Many Bible scholars believe that meron pong infirmity si Paul. Somewhere, meron po siyang problema sa eyes na sinasabi niya. Sabi ng iba, ito yung kanyang thorn in the flesh. Na maaari daw siya nakakuha ng sakit na malaria in the lower region. And then, kasi po ang Galacia, mas mataas na area. And then, he went on that upper area para po magpagaling or something like that. Ang may sinasabi naman na maaaring siya because di po ba siya nabugbog at halos iniwan na siyang mamatay. Nabugbog, posible daw na ang kanyang matay, na-damage. Posible din daw na makita niyang Panginoon doon sa nagiliwanag, na-damage yung kanyang, whatever. Ang sabi niya, ano nangyari sa inyo? Nung pumunta ako sa inyo, hindi niyo ako naging burden. Actually, tinrit nga ako ninyo na para akong si Kristo, para akong something special. Kung maaari nga, bigyan niyo yung mata sa akin sa pagmamahal niyo sa akin. Pero bakit? What happened? Bakit kayo bumabalik sa dati ninyong pamumuhay? Bakit kayo bumabalik sa dati ninyong mga kinagawian? Paniniwala at pananampalataya. Ito sabi niya, have I been become your enemy by telling you the truth? Yung ganun. Ang bawa ako, may mga nagsasalita dito na prangka lang, straight lang. Sinasabi lang ang totoo sa inyo. Parang minsan,
Sabi niya, ako ba, tingin niyo ba sa akin, kaaway niyo, have I become your enemy? Baby, I'm telling you the truth. I'm telling you the truth and you treat me as an enemy. Ako po talaga ay, ganun po ako, kilala na niyo po ako siguro. Hindi po ganun kakeme. Pero hindi po ako nakikipag-away po sa inyo. Ayaw ko po din pong kayo galit po sa akin. Just telling the truth. Sabi ni Paul, I'm just telling the truth. My children, I am again suffering labor pains for you until Christ is formed in you. Would like to be with you right now and change my tone. O maaari ako pumunta dyan sa inyo at change my tone of voice. Hindi na nga ho siya nga ho galit na. Because I don't know what happened to you. Ang ano niya, kaya pinanganak ko na. Parang ako bagay muling mga anak uli, i-repeat ko uli ang process na pinagdaanan ko sa inyo. Magtuturo uli ba ako ng punta po tayo sa application. Ate, pakiclick nga. I saw what now, Elder Ruel. Sa context. Ito pa. Hindi yan para sa amin, Elder. Hindi mo kami tinaman. Galing niyo umiwas kasi. Hindi niyo kami tinaman. We're not enslaved to anything. I'm not a slave to law and to elementary principles of the world. Wala akong mga, ano nga yung ginamit ng mayaman na kontratista? Ano nga yung mga nila? Ponsoy. Nagsimula siya sa ponsoy. Tama ba ako? Nagchichismis ba ako? Ponsoy. Alipin siya ng ponsoy. Nagsimula siya sa 10,000 pesos, then million na presyo ng ponsoy, kung ano po mga Diyos-Diyosan, and then he gathered so many. Kaya po mahirap na gauge po talaga ng godliness, yung conscience. Pinalitan po ng Panginoon yun eh. Conscience, very unstable. Ang kaaway po natin, pwede pong sirahin po yung conscience ng tao na wala lang ang konsensya. Nasabi po sa Bible, their conscience was seared. Alam po yung seared? Parang kayo nagbabarbecue na nasunog na. Wala na. Yung cells patay na. Manhid. May mga tao pong ganoon. Pagka po ang conscience lagi ang basihan natin, mamam, kahit nga po Kristiyano, minsan, sabi nga po nang napanood ko, siya ay bata pa, the first time siya ay pumatay because siya ay hard killer, the first na niyang pumatay, bumarel, ang sabi ng kanyang boss, ng kanyang mentor, that will be the hardest part. The first time is the hardest, the most difficult. The next, become easier and easier and easier. Ang unang pandaraya sa kontrata ay mapakahirap dahil hindi mo sanay gawin. Sa susunod, madali na lang, hanggang wala ng konsensyang nararamdaman. Hindi lang po ito para sa kanila, para din po ito sa atin, mga kapatid, mga mananampalataya. Tayo po nagagalit po sa kanila, baka naman po tayo sa ating po mga sarili, ay we are enslaved also of, ano pong sabi? What then? Are we to sin because we are not under the law? Pwede na pala akong magkasala kasi wala naman palang law. But under grace? Ma'am Grace? By no means, no. Do you not know? Tingnan niyo to. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey? Alam mo ba na kung saan mo binibigay, kung saan ka nagigibin, kung saan ka bumibigay at nagigibin, at sinusunod mo, ikaw ay slave niya. Sabi po doon sa 2 Peter 2, 1b, for whatever defeats or control a person, to that he is enslaved. Madaming house sa atin, enslaved ng napakaliit na to eh. For you do not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves. Nung una, pagka nagising tayo nagpe-pray.
nagpe-pray. O lumalabas somewhere, nagpe-pray. O nagbabasa ng Bible. Ngayon, slave na tayo ng screen. Screen open our eyes and closes our eyes too in the evening. Hindi ho ako exempted. Baka sabihin niyo ako'y napakabanal at hindi po ako exempted. Lalo na ho ngayon sa topic ko. Ako hindi palbasan ng news sa YouTube. Pero itong lately ako pagka na-checkan ako ng aking devotion, di ako makakape at ako magbabasa ng Biblia at magdi-devotion. Sabi ko, okay na, nauna na kita, Lord. May makita ko, 30 minutes na ako, nagbabasa na ako ng tungkol sa corruption, everything. So. Hindi na ho. Kaya nga tawag nila mindlessly Nainisip niyo kung bakit mindlessly scrolling. Sa totoo lang, wala kayong direction. Di ba? Kung saan kayo dalhin? You're a slave. Kung ano ibigay sa'yo. Alam niyo kung ibig sabihin ng program? Algorithm. Ang algorithm mo parang waiter. Parang yung waiter. Pag nag-order ka halimbawa ng humba, sabi niya yung waiter, gusto niya ng humba. Next time, bibigyan, humba uli. Gusto mo. Dadalhan ka ng dadalhan. Yun ang gusto mo. Madali tayong i-profile. Aside from screen, ano po yung mga bagay na sa atin po, ako'y ganito na, elder. Ito na talagang ugali ko. Hindi na ito mababago. Ako'y enslaved na dito. Ako'y ganito na. Ako'y talagang kuripot. Ako'y talagang madamot. Ako talaga may kasamaan minsan ng ugali. Alam niyo, nakakalungkot ho pagka gano'n, na parang hanggang ngayon may umaalipin pa po sa atin na dati natin. Minsan alipin ho tayo ng galit. Galipin ho tayo ng takot minsan, ng fear. Minsan alipin tayo ng negative mentality na ako'y pinanganak na sa pamilyang ganito, hindi na ako po pwedeng maging mayaman. Ayan, napunta tayo sa prosperity ng konti. Hindi na ako po pwedeng makalis sa ganitong kalalagayan. No, that's slavery also. Ganito na talaga ako talaga'y mahihayin, ako talaga'y hindi assertive. Ganito na talaga ako. Something like that. Hindi talaga ako pwedeng nagtuturo. Hindi ako pwedeng ma-involve sa church. Ang dami natin sinasabi, hindi. Ini-enslave natin ang ating sarili sa hindi po pwede. Ugali, ganun din po. Pagka kayo po, alam naman niyo kayo lagi nagiging issue sa inyong grupo. Alam naman din po niyo yan. Pagka kayo lagi na lang nako-concern sa inyong growth group o may nasasabi sa inyo na napapakinggan ninyo, something na inyong tingnan, baka nga ho tama. Baka nga meron tayong ginagawa, meron tayong mga behaviors and attitudes na dala-dala pa natin hanggang ngayon, kahit noon pa. At hanggang ngayon tayo hialipin na, wala na nga kayong mga rosary, wala na kayong anting, wala na kayong mga kung ano-ano na elementary principles of the world. But meron pa rin po tayo dala-dala minsan. Kahit ako, meron po talaga tayo. Ang problema ho doon, alipin pa rin po tayo niyan. Huwag po kayo ma-offend. Ate, ang ating po mga loved ones na nawala, ito po yung mga elementary principle, hindi na po sila bumabalik as paro-paro. Yan, mga paniwala po yan. Hindi na po tayo niniwala sa mga anting-anting. Yan, hindi po tayo niniwala dyan. Na aring damit kong ari swerte, ari buenas. Yan. Hindi po tayo, wala na po yan. Yung mga elementary principles. Hindi po tayo niniwala dyan. Pero ang sabi ng Bible, ano po yung atin? Mga kabataan, kahit po matatanda na, pornografiya. Kausapin ho ninyo ang mga nakatatanda po sa inyo. O philosophies, principles, lalo po mga kabataan po ngayon, mga napapanood po sa TV. Masyadong liberal ng ating pong mga anak. Kahit po mga anak ko, hindi naman po sila exempted. Baka po isang araw makita niyo po sila na may questionable na pamumuhay din. Hindi po ako free, hindi po kami free. Hindi po kami libre. So, ano po pwedeng umalipin sa atin at umaaring umaalipin na po sa atin po ngayon? We are slaves to whatever has mastered us. Minsan yung laziness, complacency. Yes, yung comfort.
plain slaves. Huwag naman nung ma-offend, hindi ko man sinasabi. Kung halimbawa yung mga upuang ito, yung mga napang nandyan, halimbawa at nandyan po yan, mga tao na nandito, hindi pumunta dito magsimba dahil mas komportable lang sa harapan ng TV habang nakahiba sa sopa o sa kama. And hindi naman may minsang nangyayari, wala namang sakit, kaya naman, hanap lang niya comfort, katamaran na ho yun. And, di ba, masarap. Yung hindi po kayo nagbabasa ng Bible, hindi kayo nag-join sa gawain, sa ministry, ayaw nyo nang kayo nahihirapan, ayaw nyo nang may tinitis, ayaw nyo ng difficulty. Subukan ninyo kung saan mas magiging masaya po ang inyong buhay. Marami pong umaalipin po sa atin. Minsan yung ugali. Ako may i-open ho sa inyo. Wag nyo sana akong i-judge. Wag nyo sana akong i-judge. I have anxiety disorder. Ito naman po ito. I'm taking 2 medicines every day for 24 or 25 years. Ako po pinapanik anak. Ako po nagpapanik attack minsan po. Wala po minsan reason. So, pagka po ako nakainom ng Ribotril at saka ng antidepressant, kung makarelate po kayo, I'm fine. Ang mahirap po niyan, pagka umatake halimbawa yan, kunyari day, hindi ako makainom ng gamot kasi nakakagroge. Alam niyo po ang quick fix, which is very addicting. 2 sticks of Marlboro cigarette. 2 sticks. The flow of nicotine in my head, in my brain, will give me 15-30 minutes, titigil na ang aking, naninigas sa aking panga and everything. It's very addicting. Elder Well, ginagawa niyo po ba hanggang ngayon? Maging honest po ako sa inyo. Kung sabihin ni Pastor, hindi ka na pwede mag-preach because of that, I will. When there are times na talagang very, very severe na aking condition, nag-up na ako ng dosage ng gamot at inaatake pa rin ako. Kung makita niyo po ako, ay pumupunta po ako ng Eternal Gardens. I don't want people like you also to see me. 2 sticks of cigarette. Siguro kaya naamoy minsan na aking mga anak, dati bakit parang amoy sigarilyo sa kotse? Umiyak ako sa Panginoon. I'm dealing with you, Lord, pwede ba check muna ako dito? Pero it's not always. Ang cycle po sa akin siguro once or twice in a year, yung heavy na atake po sa akin. But after that, I go back to my medicines. All right. But I consider I'm not a slave. Dati nakakaubos po ako ng isang kaha araw-araw na Marlboro. But thank God that although you used to be slaves, you're not slaves anymore. Hindi tayo alipin. But we are slave to righteousness. Mag-iiwan po ako, magtatapos na po ako dahil lampas na po ako. At isang click. We've been set free to become, tama ba ang English ko? To become. To become, nakopya ko kasi yung became doon sa yellow. Kita nyo na. Alam nyo na pagka hindi nag-chat GPT. Gumagawa ng sarili. Oo, gumagawa ng sarili. Napakadali na akong gumawa ng sermon ngayon. Chat GPT lang. Pero, kita naman nyo, nagkakamali ho ako. Hindi ho yan chat GPT. We've been set free to become slave. Tayo po pinalaya para maging alipin. Oh, what is that? Ano tawag nga? What is that? What is that? Became free. What's the term? I don't know. We've been set free to become slave. Pinalaya para maging alipin. Meron ho kasi tayong tingin na pagkaalipin mababa. Ang tingin kasi natin pagkaalipin. Ate Grace, pahugas nga ng mga pinggang pinagkainan. Ate Grace, pabalot nga halimbawa ng mga ganitong pagkain.
Minsan pati minsan kasamahan natin sa church, natitreat natin parang alipin. Ang tingin ho natin sa alipin ay mababa. Para negative. Alam niyo po, ang maging alipin ni Kristo, baliktad. Mayroon po tayong freedom. At ang ating master, hindi po mahigpit na master, mabait. Hindi ho bossy. Hindi ho palautos. Sabi niya, I came not to be served, but to serve. Kailangan lang ho natin maging alipin tayo ng katuwiran. Ate, papindot ulit. For you know that you were redeemed from your empty way of life, not with perishable things like silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of an unblemished and spotless lamb. Bakit naman ho hindi tayo papaalipin sa isang bumili na ho sa atin? Pagka ho tayo ni-redeem na, ano ho sabi? Pakipindot nga ulit. For ye were for ye were bought with a price. So glorify God in your body. Tayo ho'y may nagmamayari na ho sa atin. Pag-aari na ho tayo ng Diyos. Actually, hindi niya tawag slave. Ginamit lang ito. We're not slave by Christ. We're servants. At ang pinagtubuso sa atin ni kanyang dugo, tayo dati alipin. Alipin tayo ng kasalanan. Alipin tayo ng basic principles of this earth. Alipin tayo of anything. But now we've been set free. We're free indeed. Last verse po siguro. Matthew 6:24. Kung tayo po ay pinalaya na, binili na at pag-aari na ni Kristo, kasalanan na po ang magkaroon ng dalawang master. No one can serve two masters since either he will hate one and love the other. Ito po ang original application ay pera, di po ba? Pero we can apply this to many, many things. Hindi pwedeng master po natin ang katuwiran, master natin ang Panginoon na bumili sa atin, pero nasa ilalim pa rin po tayo ng kasalanan. You know what is right? Kahit nga mga unbeliever, alam nila, di ba? Kasi meron tayong konsensya. Alam mo, nang ginagawa mo, hindi na kalooban ng Diyos. Alam mo, nasa kang relationship na hindi kalooban ng Panginoon. Alam mo na nasa mga transaksyon ka na hindi na talaga kalooban ng Panginoon. Alam mo na nasa sa area ka, lugar ka na hindi na talaga kalooban ng Panginoon. Alam mo na may ginagawa ka, hindi talaga kalooban ng Panginoon. Malis na po tayo dyan. Meron tayo pamumuhay na alam natin, ugali na alam natin hindi na kalooban ng Panginoon. What's the way? Huwag po tayong palipin. Alam nyo ba na kung sino ang ating sinusunod, kung saan natin ibinibigay ang ating sarili, we are enslaved to them, yung sabi kanina. Last verse. Alright. Siguro po ako. The gospel, balik po tayo sa gospel. The gospel is not only to believe, but it is to live. Patapos na po ako. Next. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God to salvation to everyone who believes. Minsan nga, nahihiya po natin yung gospel Bakit nga parang nakakahiya at parang napakarami minsan nahihiya na mag-share ng gospel, magpakita ng mabuting buhay, magpakita. Bakit ito minsan parang nakakahiya, nakakatakot? Nahihiya tayo. Tayo nga hindi kinahiya ng Panginoon. Napakamakasalanan natin pero ibinigay niya kanyang buhay sa atin. Dito po ako magtatapos. Last slide na natin siguro. Okay, last na nga po ito. Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. The slave does not remain in the house. Yan po yung slave. Hindi sila nananatili sa bahay. Forever. The Son remains forever. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Kaya po natin. Kaya po natin umalis dyan. Whatever it is. Kayo po nakakalam. Hindi ko po alam. Alam niyo na, mali na yan. Alam niyo hindi kalooban ng Panginoon. Christian, ano po kayo? Kaya po. Kaya po ng Panginoon. I-let go lang natin. Isuko po lang natin yan. Anuman po yan. Isuko po natin sa Panginoon. Tayo po mag-pray. Panginoon, marami pong salamat sa inyo. Papasalamat po kami sapagkat pinalaya niyo kami, Panginoon, from sin and death. Dakilang Diyos. Marami pong salamat sa gospel. Authentic gospel. Gospel that Christ came, that Christ suffered, that Christ died, that Christ was buried, and rose again on the third day. That is the gospel. And that is the good news.
Good news kasi may bad news. Bad news is tayo makasalanan. Slave of sin, of our enemies. But sa tamang panahon, when the right time comes, God the Father sent His Son. He took our sins on the cross of Calvary. Ang hinihingi niya sa atin, kilalanin natin siya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Hinihingi lang niya na i-acknowledge natin siya as your Lord and Savior. Sa atin po na mga tumanggap na, kinilala na si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. What enslaves us? Ano po yung umaalipin pa rin po sa atin? Pride, kayabangan, galit, puot, masamang ugali, na minsan na ginajustify pa natin, sinasabi natin, tanggapin nyo na ako kasi ganito na talaga ako. Something like that. Pwede po tayong palayain ng Panginoon sa lahat po ng umaalipin po sa atin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat. Pinupuri ka namin. These are our prayers in Jesus' name. Amen.